Tristan POV. I stared at the empty bottle of liquor in front of me na para bang nandun ang kasagutan sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko. I can't accept the fact that Dennis did this to me. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya akong saktan at paikutin sa mga kamay niya. I was so hurt. Umalis ako because I can't stand the pain. I don't want to come to the point that I will hurt myself again. I promise not to do that again, even though it hurts so bad. I removed the tracker that Patrick set up on my phone bago ko ito patayin. Sa ngayon, gusto ko muna mapag-isa. I want to be alone, for now. Alam ko naman na hindi pababayaan ng mga kaibigan ko ang negosyo. Before I left, I texted Patrick at sinabi ko sa kanya na lalayo muna ako. I assured him that I won't hurt myself anymore, gaya ng kinakatakutan niya. Are you alone? Tanong ng isang babae sa akin, kaya napalingon ako dito. She was so hot with her red skimpy dress. Yes. I asked the waiter for another bottle dahil alam ko na kailangan ko pang malasing ng todo para makatulog ako. I have been doing this for 2 days straight since I came here in Cebu. May bahay kasi kami dito and my friends don't know that I am here. Wala talaga akong pinagsabihan kahit isa sa kanila. Although I asked Patrick not to look for me because I said that I will be fine. Tumabi sa akin ng babae sa stool, saka ako tiningnan. Babae? Tanong niya sa akin, out of the blue. Yeah, I answered in a bored tone. Mukhang minahal mo ah. You look really devastated, she said while sipping her drink. I really don't want to talk about it. Iling ko naman dito. So, okay lang ba kung dito muna ako? Tanong niya. I look at her, and I can say that she is pretty. But her eyes seem lonely too. Just like me, I guess. How about you? Lalaki? Tanong ko sa kanya kaya natawa to ng pagak. Bumuntong hininga to saka tumango. May mga lalaki tagang hindi makontento. I gave my all and yet he chose to hurt me. Kwento niya, kaya naman napailing ako. Sa dami ba naman taga na makakausap ko, yung kapareho ko pang broken hearted. By the way, I'm Cassie. Inilahad niya ang kamay niya, kaya naman tinanggap ko to. Tristan. Nakakatuwa lang, talagang pinagtagpo pang 2 pusong sugatan. Biro niya sa akin at natawa din naman ako. Are you from here? Tanong ko sa kanya. Yeah, ikaw. Dayo ka I'm sure. Hula ni Cassie. I have a property here. Bahala ko dito muna ako magstay? I don't know. I just felt comfortable with her insistent. I see. Sinanyasan niya ang waiter ng isa pang glass ng margarita. Hindi ka pa ba lasing? I asked of the concern. I'm okay, James. I need this. Para makalimot. Isa pa alam ko naman kung kailan ako titigil. She drank at nakita ko na talagang nasaktan din siya gaya ko. Pinagpalit ka ba? Tanong ko sa kanya. Dahil wala naman akong ibang maisip na pag-usapan. She let out a chuckle. Yeah, kasi daw wala akong time sa kanya. Puro daw ako sa negosyo. Nakahanap siya na mag-aalaga sa kanya. Yung babaeng ibibigay ang kailangan niya, gusto lang niya na make love at hindi ko maibigay sa kanya kaya ganun siya. What an idiot! Galit na kwento niya. Well, he doesn't deserve you, Cassie. Mali mo naman, hindi siya yung nakalaan talaga sa'yo. If I were to look at her, baka matanda siya ng 2 or 3 years kay Denise. I don't know. Time can only tell. She laughed at saka tumingin sa akin. Eh ikaw ba? Umiling ako saka mapait na ngumiti. And surprisingly, I told her my story. Ano nga palang business mo dito? Tanong ko dahil ayoko niyang pag-usapan ng mga heartbreaks namin. Malls. Actually sa family ko yon. Kami ng kuya lang sa nagpapatakbo. Wow! So gago pala talaga yung ex mo? I mean you're a good catch. Sabi ko naman kay Cassie. He is also a well-known businessman here in Cebu. Sadya Makati lang siya at hindi ko kayang ibigay yun sa kanya dahil hindi pa kami kasal. Natawa ako sa sinabi ni Cassie dahil may mga babae pa palang ganito ang pag-iisip. We continued to drink until 1 in the morning at dahil din sa sobrang kalasingan, hindi na niya kinaya mag-drive. So I have no choice na iuwi siya sa bahay dahil hindi ko naman alam kung saan siya hihahatid. He even packed, for God's sake.
At buti na lang may kasambahay dito, kaya may nagbihis at naglinis sa kanya habang tulog na tulog to. Maaga pa rin ako nagising kinabukasan, kaya dumiretso na ako sa kusina after taking a shower. Lumabas na ba yung bisita natin? Tanong ko kay Aling Dina, ang katiwala at kasambahay dito. Mukhang tulog pa. Napatingin to sa hagdan. Nandiyan na pala. Good morning. Oh my God, I'm sorry for the trouble last night. Sabi niya at saka niya kinuha yung phone niya. She is still wearing my shirt dahil nasukahan ang damit niya kagabi, kaya hindi ko maiwasang maalala si Denise. Ganito din kasi siya dati pag natutulog sa bahay. Ikaw ba nagbihis sa akin? Nahihiya niya pang tanong, pero umiling ako at itinuro si Aling Dina. Salamat po, pasensya na po sa abala. Tumango lang ito sa sinabing walang anuman yon. Ano nga palang address dito? Papasundo ako sa driver at magpapadala na din ako ng damit kay Yaya. Si Aling Dina na ang nagsabi ng address dito at agad naman siyang nagbilin sa kausap niya sa phone. Breakfast? I offered her. Coffee na lang siguro? Ako na lang magtitimpla. Hinayaan ko naman siya. Then she sat on the table. How long are you planning to stay here? She suddenly asked, so I just shrugged my shoulders. I don't know. Sagot ko sa kanya. Listen, my brother is celebrating his wedding anniversary tonight. Would you like to come? I mean, if that's okay with you. Sabi niya sa akin. Nag-isip ako, then I nodded. Wala naman kasi akong gagawin dito, so might as well socialize. That's great. She got her phone and gave it to me. I don't have a phone. Ayoko muna matawagan ako ng kahit na sino. Katwiran ko, kasi parang nawerduhan siya sa sinabi ko na wala akong phone. Okay, isulat ko na lang yung address namin at may driver ka naman siguro so may ahatid ka niya doon. She sipped her coffee, kaya inubos ko na din ang sakin. Minutes later, dumating na ang driver niya na may dalang paper bags. Sa tingin ko mga damit niya yon. Nagbibihis lang ako. Paalam niya sa akin kaya naman tumango na lang ako. After half an hour, bumaba na si Cassie at inabot sa akin ng papel na nakasulat doon, ang address niya. I'll expect to see you. 7 p.m. okay? Paalala niya sa akin. I'll be there. I assured her, though dahil nakasagot na ako. Hinatid ko siya sa labas and she waved at me as soon as she got inside the car. Bumalik na ako sa loob ng kwarto at saka nahiga. My mind is clouded by memories of my sweet Denise. I know I need to move on. Wala na siya at ikakasal siya sa iba. Wala na akong magagawa sa bagay na yun kung hindi tanggapin ang katotohanan. Kinuha ko ang wallet kung saan nakalagay ang picture ni Denise. Her smile was beautiful, pero sa ngayon, hindi na ganun ang tingin ko. I decided to remove it, pero ewan ko ba, para mabigat yun sa dibdib ko, kaya naman hinayaan ko na lang. Maybe hindi pa sa ngayon, but time will come, mawawala din siya sa sistema ko. I love her for so long, pero wala na siya sa buhay ko ngayon. Kailangan ko na siyang bitawan, at hindi sa habang panahon ako pwede magtago. Maybe I will give myself a few more days para makabalik na ako sa Maynila. My life is there, and I need to face it, kahit gaano pa to kasakit. Due to boredom ay binuksan ko ang TV, kahit wala naman ako sa mood manood. Para na magkaroon ng ingay sa kwarto, dahil sobrang nakakabingi ang katahimikan. It was the morning news, and I froze nang marinig ko ang pangalan ng babaeng nanakit sa akin. Miss Denise Fontanilla, the famous fashion icon in Milan, Italy, who recently tied up with Bella International and Bella Philippine, is said to tie the knot next week with Mr. Jeric Blanchi, a famous lawyer at the pride of the Blanchi jail in Milan. She was described as the face of the Zesa fashion and is recently spotted in a hotel with his fiancé. Napatingin ako sa picture na ifinala sa TV, and it's really true. It was really Denise and Jeric, walking hand in hand habang palabas ng hotel. And their wedding is next week? Ganun ba sila nagmamadaling maikasal? Sources also confirmed that they will have the wedding here in the Philippines. Meanwhile, Mr. Fontanilla denied the rumors that she is also dating her business partner, Mr. Tristan Montefalco, and said
that they're only in a business relationship. Pinatay ko na agad ang TV sa galit na nararamdaman ko. And she even denied me? Really now? But it hurts. Big time. Denise POV. Galit na galit si Patrick habang nandito kami ngayong umaga sa opisina niya. Palakad-lakad siya at may pahampas-hampas pa sa lamesa. Dahil sinabi ko na kailangan magmukhang nagtatalo kami since alam ko na may mga nakabantay sa amin. Although wala silang makuhang reception dito dahil sinunod ni Patrick ang hiling ko na maglagay ng signal jammer sa opisina niya. For now, this is the only safe place para makapag-usap kami. I already talked and explained the situation to your brother and he was so mad. Pero hindi siya makakilos knowing na nasa panganib ang pamangkin mo. Dinuro niya pa ako para mas effective ang drama pero nagkunwari ako hindi naapektuhan. Sa isang linggo ng kasal at nandito pang pamilya ko kaya hindi makakilos si kuya although may mga kinokontak daw to. Patrick told me na hindi to pinaalam ni kuya kay papa at granny dahil mas delikado pag maraming nakakaalam. And he is right about that dahil maaaring masira ang plano niya pag may nakaalam pang iba. All you have to do is sakyan ng siraunong lalaki yun sa pantasya niya. But we will make sure na walang kasalang magaganap. Napakahayop niya, Patrick. Pati pamangkin ko dinamay niya. Pinigil kong maiyak sa tuwing naalala ko si Hans and the only consolation I have is knowing that he is okay. Pinakausap pa siya sa akin ni Jeric and I think he is okay. Wala siyang kamali-malay sa sitwasyon because he is just a kid. We will make him pay. And don't worry about Tristan. He is fine. He sent me an email and pictures of him. Sa palagay ko nagpapalamig lang siya. Gusto kong yakapin si Patrick pero pinigilan kong sarili ko. Nang biglang bumakas ang pinto ay dinuro ako ni Patrick at naintindihan ko naman yon. We always do this para hindi maghinala mga tuta ni Jeric. You better get out of here, Miss Pontanilla. Kaya namin bayaran ang damage na merger. Name your price. Just please, get the hell out of her. Sigaw niya kaya to the rescue naman ang baliw na si Jeric. Watch your words, Mr. De Vera. You can't just throw my fiancé out of the company. Yeah, both of you. Get out of here. You both suck. Sigaw ni Patrick ulit. Akma siyang susugurin ni Jeric pero pinigil ko to. Hindi ako aalis dito, Patrick. Tandaan mo yan. Sigaw ko sa kanya. Wala kang kahihiyan? Pagkatapos ng ginawa mo kay Tristan? May kapal ka pa ni mukha na manatili dito? Patrick glared at me. Kung gusto nyo, kayong umalis. I have very right here, Mr. De Vera. Hindi nyo ako mapapaalis. Enough! Sigaw naman ni Jeric at saka ko hinila palabas ng opisina ni Patrick. I won't back down ang damn Jeric. Pinagmukha kong galit ang mukha ko, so he just smiled. They can do that, amore. They are just mad. Just let them be, and let's focus on our wedding. Tumango na lang ako, dahil hanggat maaari, I don't want to have a long conversation with him. Bumalik na ako sa office ko, at nagtrabaho habang si Jeric naman ay umalis, at hindi ko inalam kung saan siya pupunta. I just hope na may magawa niya si kuya. Kailangan mailigtas na nila si Hans dahil ilang araw na lang kasal ko na. Jeric planned it perfectly at lahat kami napaikot niya sa palad niya. But knowing my brother, he will not allow it. He even told Patrick to tell me not to worry dahil nag-iingat siya para hindi makatunog si Jeric. He will save Hans and there will be no wedding. Pumasok si Rachel sa opisina at alam ko naman nagtataka din siya sa nangyayari. But I choose not to say anything to her. Lalo't alam ko may bagong device sa opisina. You need to sign this. Sabi niya pagkalapag niya mapapela sa mesa ko. How's your gown fitting? Nakangiti kong tanong sa kanya. Okay naman. Medyo walang gana ng sagot. Sila Micah, nakasabay mo ba sila? Tukoy ko sa tatlong naging kaibigan ko sa design team. Kasama din kasi sila sa entourage. Yes, okay naman yung gowns nila. Matabang na sagot niya sa akin. Hey, kasal ko na next week. Hindi ka ba masaya for me? I tried to make my voice cheerful and excited. She just nodded. I'm happy, bro. Alam mo namang nasa likod mo lang ako palagi. Thanks, bro.
Niyuko ko ng ulo ko dahil ayoko mapansin ang lungkot sa mga mata ko. God knows how I tried my best not to say anything to Rachel dahil ayoko na pati siya madami sa nangyayari. It will be safe kung wala siyang alam. I heard her footsteps kasabay ng pagsara ng pinto, so just closed my eyes dahil hirap na ako magpanggap. I've been doing this for days at sana kayanin ko pa sa mga susunod na araw. Pumpkin, how is the wedding preparations? Is everything settled? Tanong ni Papa sa akin while we are having dinner. Everything's fine, Papa. Pinasaya ko ang boses ko while Granny is just staring at me na para bang pilit akong binabasa. Why is Jeric in a hurry? Pagkuway tanong niya. Mama, that's okay. I mean, Jeric waited for so long. So I guess he's just that excited to marry Denise. Papa explained, which almost made my eyes roll. I want Denise's wedding to be grand. But your stupid lawyer wanted it so fast. I'm not comfortable with it, Emiliano. I can feel that, but I choose to ignore it. Jeric is not stupid, Mama. He is the best for my daughter. Kontra naman ni Papa, kaya sumimangot lang si Granny. Emiliano, I hope you are right about this. Paalala ni Granny kay Papa. Don't worry. Confident na sagot ni Papa. Tahimik naman si Kuya at hindi nakikisali sa usapan. Ganon din si Mama at Amber. Sorry, I'm late for dinner. Masayang sabi ni Jeric habang pumapasok siya sa dining area. Binati niya ang lahat, and after that, inabutan ako ng bouquet of roses, sabay halik sa pisngi ko. Ang sarap isampas sa pagmumukha niya mga bulaklak na to. At sa totoo lang, nakisalo na siya ng dinner, and as usual, bida-bida na naman ang walang hiyang to. Agad na tinapos si Kuya ang pagkain niya, saka nagpaalam din na may lakad daw to. Tinapik pa niya sa balikat si Jeric, like I always do, dahil hindi dapat magkaroon ng idea si Jeric na may alam ng kapatid ko. Going on a date? Tanong pa ni Jeric kay Kuya, kaya natawa to. Just before I get married, brother, you know. Pambibitin pa nito, kaya napangisi pa si Jeric. Somehow, nagkakaintindihan silang dalawa. After dinner, ay sinanyasan ako ni Jeric na pumunta sa balcony, kaya wala naman ako magawa kung hindi ang sumunod dito. What do you want? Sabi ko sa kanya, pero nabigla ako nang yakapin ako nito na mahigpit. Chamo amore, bulong nito. I love you so much. You can marry me, Jeric. But always remember this, you can never have my heart. I will never learn to love a person like you. Mahina ang pagkakasabi ko, pero alam ko na tumagos yun sa kanya. There was a long silence hanggang sa pakawalan niya ako. You will love me, mark my word. Iniwan niya ako mag-isa, kaya naman kahit papaano nakahinga ako na maluwag. Not gonna happen, Jeric. Bulong ko sa hangin. After a few more minutes, ay pumasok na din ako sa kwarto ko. Gusto ko sanang itanong kay Kuya Jacob ang update kay Hans, pero hindi ko naman magawa dahil na rin sa kailangan ko mag-ingat. May tiwala ako sa kapatid ko at alam ko na hindi niya ako pababayaan, pati na si Hans. Hindi niya hayaan na may masaktan sa pamilya niya. Ganyan si Kuya Jacob. Kaya nga hindi siya makapag-asawa agad dahil mas inuuna niya kami. He is just lucky dahil understanding ang nobya niya. They are both perfect and I hope they will settle down soon. Bigla na lang ako napaiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Sobrang miss na miss ko na si Tristan. Please wait for me, love. Don't give up on me. Please. Saan makarating sa kanya ang bulong ko? Dahil lahat ginawa ko para maayos ang problema na to. Kung meron akong gustong pakasalan, si Tristan yon, wala nang iba pa. He is my first in everything, and he will definitely be my last. I opened my phone at isa-isang tinignan ang mga kuha namin sa phone ko. I cannot help but smile and cry at the same time while looking back at everything that we had. Somehow these photos made me sane the past few days. It gave me hope that one day we will be together again. Sana kung nasaan man si Tristan, hindi niya ulit maisipang saktan ng sarili niya dahil hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.